Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang nakikita nyo sa ngayon yung old panel yan. Tapos ito yung bagong wiring ng control para sa bagong compressor. Ililipat ko yun doon. Ayun, ito na po mga kababayan. Nahirapan ako mag video kasi walang tagahawak. Ayan. Kaya pinakita ko sa inyo ganito na lang. Halos madali na matapos yan, oh. Ito yung number 2. Ito yung number 2 na compressor. Ayan, oh, nakikita nyo po yan. Bago po yan. Kasi ang lumang compressor, halos wala nang ma-order na spare. Ang ginawa, pinalitan na lang bago. Yun ang nauna, oh. Ganyan, yung number 1 compressor, starting air compressor. Yung tatlo naman ay ang pressure switch ang nagko-control sa dalawang compressor na yan. Ayan yung number 1. Nakita nyo po yan, yung hand. Tapos yung number 2, yun yung automatic. Tapos ito naman selector natin, number 1 master, magiging slave mo ay number 2. Yan. Kapag number 2 ang master, slave mo naman ay number 1. Tingnan po natin. Yan, oh. Nakita nyo po yan. Ang loob niyan. Ayan. Yun yung naunang wiring. Hindi ko alam kung sino nag-wiring. Sa akin naman ito, yan, sa ibabaw na yung tapos malapit na sa baba lahat ng ilaw. Yan ang hand, number 1. Ito yung 0 off or meter. Ito naman ay sa heater. Ito naman ang aking nilipat na wiring. Ang panel nito ay luma, yung sa lumang compressor. Ang existing cable kasi ang hirap ilipat, kaya mas mainam na lang na nilipat ko ang wiring sa loob. Yan. Nakita nyo po, oh. Yung wire nga na duman dun sa ammeter, mali yan. Babaguhin ko pa yan. Makikita nyo pagdating sa dulo. Nag-short kasi ang wire ko. Naghahanap pa ng bago. 13 amps ang takbo. Sinubukan ko na. Ayan. Ayun, umaandar siya. Pero kailangan ko pang i-set up yan. Stop natin. Stop muna natin. Yan ang power. Heater on. Tingnan natin. Ayun. May kailangan pang i-set up dito. Yung time niya. Medyo mali. Mali ang nito sa timer. Ayan. Pihitin natin. Ito pa. Nahirapan ako ito. Ilipat. Sa dami ng wire. Control wire. Nahirapan ako. Ayan. Kasi binaklas ko kasi lahat. Tapos may mga kailangan i-configure. Yung mga niya. Pati sa alarm. Tapos ang compressor kasi na ito ay kapag ang isa, yung master hindi gumana, ang slave ang gagana. Kaya yung tatlong pressure switch na yon, alin man dito ang off o hindi gumana, kayang paganahin ng isa. Halimbawa, nagkaroon ng problema ng number 1 compressor, kaya pa rin ito mag-function. Yung itong yung pangalawa. Ayan. Ayan. Tinatimingan ko lang. Kasi iniba ko ang settings nito kasi. Ayan, tingnan natin. Ayun, on. 2K4. Ayos. Dali siya. Magulo pang wire, oh. May missing pa nga, oh. May isa pa akong wire na dapat ayusin. Kulang pasag ng signal. Ito kasi ay mayroon sa sa alarm. Pag hindi ito gumagana, gagana yung alarm doon sa ECR. Ito pa.
Marami pang nakakunik dito. Bali yung tatlong pressure switch. Ano yun? Para sa master, sa slave, saka sa stop. Ang master niya, ang cut-in niya ay 17 bar. Ang slave niya, ang cut-in niya ay 15. Tapos ang stop naman niya, ano nga bang setup niya? Stop lang. Sa 28 ata yun. 28 bar. Ang alarm ay 29. Ayun. Chine-check natin mga solenoid kung gumagana. So, para ayos naman. Andun yung control. Ang galing ng fitter na pagka sit up. Kasi tulong-tulong kami nito. Sa akin naman siyempre ang wiring. Baliktad ng box eh. Kaya binaliktad ko rin ang daan. Off. Off. Ang design ng control nito, pwede rin itong hand, tinanggal ko muna kasi may babaguhin ako. Yan ay auto. Kita nyo po. Sinili ko sa number 2. Ako select sa number 2. Hindi umaanda. Tapos ito lang. Auto. Off. Master ko ang number 2. Kasi naka-auto rin ito. Gumana. Number 2, master. Yan. Kita nyo po. Gumana na. Ang tono yan yung automatic. Tapos ang selection natin dun sa panel ng starter ng compressor number 1. Gumagana. In-observe natin. Auto 0. Pwede natin itong paandarin ng hand o manual. Sabi nga, manual. 19 amperes. 19 amperes. Dito natin makikita. Nakita nyo. Yun, 29 na. Alarm na siguro yan. Ang taas kailangan i-adjust yan. Pagka ganyan kasi ang alarm ay 29. Taas ng niya, ng cut off. Yan yung yung sa palitan, yung nagko-control niya ng master sa slave. Yan, master ay ito. Banda kanan, yan, yung nag-hold sa kanya. Mechanism, yung sa gitna, yun naman yung para sa number 2. Okay, 20 bar. Tapos 20.63. Ayun. Dito ko ito monitor ang cutting cut off niya. Nakita nyo po. Kailangan ko pang i-adjust kasi masyadong mataas. Dapat makuha ko yung 17 na nakalagay doon, ang original niya. Tapos ang master yun ibig sabihin ang pressure niya kapag bumaba na sa 17 na under na. Tapos kapag malakas ang demand ng pressure o ng hangin, babagsak siya kahit umaandar pa. Pag inabot niyang 15 bar, aandar pa rin yung slave. So dalawa na ang umaandar. Tapos nakita niyo magandang grip niya. Pero kailangan ko i-adjust ang niyan, cut in.
Tapos kapag nag-cut in sa 17, ano, halimbawa nag-cut in siya sa 17, naka-recover siya, hindi siya bumagsak, tuloy-tuloy lang. Tapos pag ang master naman kapag nag-cut in kapag hindi nag-cut in ng 17, automatic na magka-cut in yung yung slave. Itong monitor natin para makita natin. Tingnan natin, number 2 ang master. Siyempre, slave niya ay 1. Tingnan natin. Heater, naka-off. Heater on, naka-off siya. Naka-auto. Okay. $19 na. Bumaba na. Tingnan natin to. 19.87. Bumaba na. Yan, di ba? Kanina 20 yan eh. Ngayon bumaba. Na-adjust ko kasi. Pero dandahan ang pag-adjust ko kasi ano yan eh. Hindi niya man digital. Doon ko may na mano-mano. Alam nyo po, ang pressure switch nito naggulo ko minsan. Kasi sira na yung ano niya, yung automatic drain, yung ano, yung nagdi-drain ng water. Nahirapan ako nito ipalit yung ano. Ngayon. Mandar sa 29. Ilan yan? Tingnan natin. 63 hanggang sa 200. Tingnan natin ha. Baka sakaling para makita ninyo. Ayan. Ano ba? Natagalan na. 19.52 bar. Mas mabilis sana ito kasi kung minsan may katulong ako, dinidrain mismo namin. Tagal naman ang pag-drain yan. Antayin lang natin para makita niyo yung pag-ilaw nitong ano, yung run. 19.6. Oh, yes, 19.56. Baka tamarin na tayo nito ah. Kaantay. Dapat pala pinas forward ko ng video. Dapat kinat ko na ito. Kinating ko na lang. 19.413 bar. Saka nagkating. Yan o. Nag-run. Ang haba pa sana, matagal pa sa oras. Yan, umaandar na po. Yan, nakita nyo po indicator ano? Kulay green. Yan ang sa automatic. Yan, tinanggal ko na kasi ito ang sinasabi ko sa inyo para ma-finalize ko na. Pinalitan ko ng wire kasi nabiting kasi yun.
Kaya sinalpa ko ng temporary, tapos ay ko palitan na lang kasi gusto ko lang matising. Kaya ang ginamit ko kanina yung clamp ammeter. Ayos na, mahigpit na lahat. Ayan ang setup. Ayan na, oh, nakita nyo po. Kasi yan ang wire, kaya pinaikutan ko na para mabasa niya ng tama ang current na dumadaloy. Tapos itong cable lock naman, i-ano natin. Sorry. One hand lang kasi ang camera walang tagahawak. Yun. Ayun. Dali na. Okay na yan. On. Final na. Yun natin. Okay na lahat. Tapos may power tayo. Nandyan ang ammeter. Lagyan natin sa auto. Auto na yan. Off. Yan ang, ayan, nakita nyo po. Yun ang hand. Yan. Yun yung hand. May sequence pa yan. Oops. Ayun. Mandar na. Ito na, tingnan natin. Ayun, tumas ng amperahe. Kaya, pwede natin tumatisting lang sa manual. Hand. Ayos na yan mga kababayan. Stop muna natin. Huwag na muna kaya. Tingnan natin. Tingnan muna natin. Ayun, kompleto na yan. Hindi kagandahan ang pagka-wiring ko, pero ayos na rin kahit pa paano. Para sa heater yung blow. Okay mga kababayan, ni-step ko muna ha. Ni-step ko muna yan. Ayun. Tingnan natin ang pirahe. 13.5. Oops, 1, 2, bang. Okay. Tapos 19.3. Pababa. Okay po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood.